nagbigay ng tanging awit, si Sister, kilala ko to eh. Kilala ko to eh. Sister Edwin. Vanessa, sabi ko na, kilala ko yan eh. Vanessa. Sister Vanessa. Praise God. Okay. Nais ko lang pong linawin, yung ating contribution sa atin pong anniversary. Kasi meron dito mga walang Bible studies. So, kung paano yun? So, wala kami Bible study. Kasi doon kinukolekta yun eh. Actually, yung pong 40 yun, ay discounted yon dahil ang pagkain at ang lugar na paggagawan po natin sa Abu Dhabi Golf and Country Club, diyan sa may tabi ng Equestrian. O yun, doon natin gagawin po yung atin pong anniversary. Sinisingil tayo ng 90. So yung 50 ay sagot na po ng church at yung 40, yun po ang parang subsidy po natin. So kung sakali na wala kayong Bible study, siguro every TGIS, every Sunday, mag-a-assign po ako ng kapatid na lilikom doon. Sulat nyo lang inyong pangalan at magbabayad na lang po ng 40. Okay, mag-aaral po tayo. Patuloy po nating pinag-aaralan, FCC at 3D, Blessing the Nations, Then and Beyond. Ito po yung atin pong team sa ating pong anniversary at team din po natin for the whole year. Katatapos lang doon nakaraang Saturday, yung pagpili natin ng atin pong team song. At ang team song po natin ay pinili mula doon sa 11 kalahok. Mula doon sa 11 na nag-submit. Merong 4 churches, FCC Abu Dhabi, FCC Musaffa, Al-Ain, at saka Sharjah. At ang nagwagi po ay ito pong dalawang ito, na mga kapatid mula sa FCC Al-Ain. Ang kanila pong awit, ang magiging team song po natin. Aawit din natin dito yan. Ang kanila pong awit, ang napili para maging team song po natin para sa atin pong nalalapit na anibersaryo. May sumali bang taga TGIS? Asa ng mga praise and worship? Meron bang sumaling taga TGIS? Wala, no? Meron, ikaw, sumali ka. Anong kanta mo doon? Kinanta ni Gigi. Okay. So, meron pala, no? Meron palang sumaling taga TGIS. So, susunod. Dapat marami, ha? Mas marami. Kukunin natin ang trono. Pinagbabantaan natin. Hindi para sa praise God, para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Diyos. Okay, mag-aaral po tayo. Pag-aralan po natin God's blessing into the world based doon sa Acts chapter 11 verses 19 to 26. When we talk about God's blessing into the world or to the world, maring ang iisipin natin, rain, ulan, sunshine. Yan yung blessing ng Diyos sa mundo. Rain, sunshine, free air, yung hangin, natural resources, fish, yung mga nakakain po natin. Yan yung blessing ng Panginoong Diyos to the world. Wala akong problema ron. Naniniwala naman ako dun eh. Pero meron pang isa. Meron pang isang blessing ang Panginoong Diyos, special blessing ng ating pong Panginoon para sa mundo. Alam niyo po ba kung ano ito? Sino ito? Yung katabi mo. Yung katabi mo. Kaya sabihin po natin sa katabi po natin, blessing ka pala ni Lord. Ito ano eh. Ito ang paniwala ko eh. Ang mga anak ng Panginoong Diyos, kahit saan magpunta, blessing ng Diyos yan. Yan yung blessing niya para sa mundo. Kaya hindi ka pa kinukuha ng Lord eh. Kaya hindi ka pa kinukuha ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, kahit saan pamilya ka inilagay ng Panginoong Diyos, intentionally, inilagay ka ng Diyos sa isang pamilya, inilagay ka ng Diyos sa isang community, inilagay ka ng Diyos sa isang bansa, inilagay ka ng Diyos sa isang trabaho, para maging blessing dun sa lugar na yon. Kaya kung papansinin mo ang Beatitudes, kaya kung papansinin mo ang Sermon on the Mounts, merong mga illustration na ginamit sa atin tungkol sa ating Panginoon. Tungkol sa atin. Tayo raw ang ilaw ng sanlibutan, tayo raw ang asin ng sanlibutan. So, ibig sabihin, tayo ang blessing ng Panginoong Diyos sa mundo. Kahit saan tayo, nandoon. Hindi naman kinakailangan na meron ka eh. Pero mas maganda na meron kang pera. Mas maganda yon. Pero hindi, tingnan niyo mga alagad, tingnan niyo mga disciples. Ano meron sila? Ano sabi ni Pedro? Silver and gold I have none. Wala ako. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na magiging blessing ako sa mundo.
So ito yung sabi ni Pedro. So kung ano yung nasa kanya, yun ang ibinigay niya. Ito ang paniwala ko. Tayo ay blessing ng Panginoong Diyos sa mundo. Kaya nga, ang team natin, blessing the nations. Ito ang ginagawa ng FCC. Bine-bless natin ang buong mundo, ang mga bansa. Noon at hanggang sa hinaharap, ito ang magiging ministry natin. Tingnan natin ang context ng ating pag-aaral. Noong nagkaroon ng persecution sa Jerusalem, dinangalat yung mga alagad. Saan sila nagpunta? Sabi nga doon, Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Kumalat sila. So, then those who were scattered because of the persecution that occurred in connection with Stephen made their way to Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Ano ginawa nila? They preached the gospel to the Jews at hindi lamang sa mga Jews, even to the Greeks. So, nung mabalitaan ito ng Jerusalem Church, sabi nga nun, ang akala namin, ang church nasa Jerusalem lang. So, bakit meron sa Phoenicia? Bakit meron sa Cyprus? Bakit meron sa Antioch? So, ginawa nila, pinadala si Bernabe. Bernabe, examinin mo nga yan. Baka mamaya hindi church yan. Baka mamaya yung mga kulto na yan, kumakalat na yan. At ina-associate lang yung mga pangalan natin. So, ginawa niya, pinadala si Bernabe. At ito natuklasan ni Bernabe, ni Barnabas. Sabi nga doon, the news about them reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas off to Antioch. Ano natuklasan niya? Then, when he arrived and witnessed the grace of God. So, ano nakita niya? Ano nakita niya sa Phoenicia? Ano nakita niya sa Cyprus? Ano nakita niya sa Antioch? The grace of God. The blessing of God. Particularly, ang nakita niya yun, Christians. Yung mga mananampalataya. Ang nakita ni Barnabas. So, ibig sabihin nito, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Panginoong Diyos, kahit saan tayo dalhin ng ating Panginoon, wag po nating kalilimutan, blessing tayo ng Diyos sa lugar na yon. Paano mangyayari ito? Meron po akong limang outline sa loob ng 20 minuto. Hindi lang naman yan. Meron akong 5 nakita kung paano tayo magiging blessing ng Panginoong Diyos sa mundo na atin pong ginagalawan. Number 1, people can see Christ in us. People can see Christ in us and through us. People can hear Christ in us and through us. People can feel Christ's presence in us and through us. People can taste Christ's goodness in us and through us. And people can smell Christ's fragrance in us and through us. Meron po ba kayo napapansin? Meron po ba kayo napapansin? Ano napapansin niyo? 5 senses. Yeah, 5 senses. See, hear, feel, taste, and smell. So tingnan po natin. Ano yung dapat nakikita ng mga tao sa atin sa mundo para nang sa ganon ay nagiging blessing tayo? Number 1, people can see Christ in us. Ang ating Panginoong Kristo. Sino ba ang ating Panginoong Kristo? Para sa mga tao noong unang panahon, siya'y napako sa krus. Siya yun. Namatay na siya. Ang kumalat na chismis, ninakaw siya. Pero patay niya. Patay na ang ating Panginoon. Hindi na buhay. Hindi naniniwala sila na nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Tanging yung mga alagad niya na nakakita sa Kanya ang naniniwala na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo. Pero, mayroon pa isang paraan para makita ng tao na buhay ang ating Panginoong Kristo. Paano paraan? Nabubuhay sa'yo. Dapat nakikita sa'yo. At yun ang ginawa ng mga alagad. Hindi nga nila nakita si Jesus Christ personally. Pero sa pamamagitan ng behavior, sa pamamagitan ng mga ugali ng mga alagad, nakita ang ating Panginoong Jesucristo. People can see Christ in us. Dapat nakikita nila ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ibig sabihin magiging balbasarado ka na katulad ng ninaano ng mga artist. Mahaba ang buhok. Hindi yun. Kundi makikita sa pamamagitan ng ating pag-uugali. Yun natin ang sabi sa verse 26. And when he had found him, si Paul, he brought him to Antioch, and for an entire year they met with the church and taught considerable numbers. And the disciples were first called, banggitin nga po natin, in Antioch. Dito unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad, yung mga disipulo. Pag tinawag kang Kristiyano noong unang panahon, sa palagay niyo maganda yun o hindi?
Pag tinawag kang Christian, ano ibig sabihin nun? Hindi ka Muslim. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero noong unang panahon, pag tinawag kang Christian, ano ibig sabihin nun? Noong unang panahon. Pag sa Pilipinas, pag tinawag kang Christian, ano ibig sabihin nun? Maganda ba yun o hindi? Maganda, Christian to. Ibig sabihin, parang literate ito, marunong sumamba, hindi sumasamba sa mga anito, parang gano'n, pag Christian. Pero noong unang panahon, once na tinawag kang Christian, nililiba ka. Panglilibak yun. Christian! Ang leader niyo pinako sa krus. Alam niyo naman ang pinapako sa krus noon. Yun yung capital punishment. Yun yung capital punishment noong unang panahon. Ang nasa kabila pa, parehong magnanakaw. So, ibig sabihin, siya yung pangulong magnanakaw. Yun ang point nun. Nung tawagin silang Kristiyano noong unang panahon, hindi maganda ibig sabihin nun. Christians. Ibig sabihin nun, panlilibak, nililibak sila. Kapag ka tinatawag kang Kristiyano, kapag ka tinatawag kang followers, ibig sabihin nun, Christ Christ. Ibig sabihin nun, si Kristo ang leader mo. Di ba, ganyan naman tayo? Pag tinawag nating Noranian, ano ibig sabihin nun? Followers ni Nora, ganyan, panahon namin ganyan, mga sampagita, mga ganyan, mga slam book, mga ganyan, pirmahan, pabibiling ka ni Nora ng sampagita, pagkatapos pasasabihin ka sa studio, di ba? Yun yung mga fans. Pag sinabing Noranian, Bilmanian, Tirsonian, Pipnian, mga ganyan eh. Yan ang tinatawag na followers, tagasunod. Pag sinabi mo followers ka, ate ko, talagang yan eh. Abib, may nunal dito yan. Magnununal ka dito. At kapag tinatawag kang Norania, proud na proud ka. Lalo na pag sinabi ka, uy, kamukha mo si Nora. Ngayon, pag sinabing ikaw ay tagasunod ni Justin Bieber, buhok mo, may kulay puti. Saka jeans na ibang kulay. Pag tinawag ka, proud ka kapag ka tinawag kang follower noong iniidolo mo. Pero noong unang panahon, mga kapatid, kapag tinawag kang Christians, panlilibak yun. Sapagkat alam nila kung ano nangyari kay Jesus Christ. Alam nila kung ano nangyari sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, pero yung mga alagad, hindi, okay sa kanila. Sapagkat totoo naman eh. Totoo naman na tagasunod kami ni Kristo eh. Hindi nila dinidina yun. Nakatagasunod kami ng ating Panginoong Kristo. Maganda yung nangyari kay Peter. Tingnan yung nangyari kay Peter. Now, as they observed the confidence of Peter and John, understood that they were uneducated, untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. Mga bopol, uneducated. Pero bakit ibang klase magturo? Bakit ibang klase? Na-identify nila, na-recognize nila na nakasama ito ng ating Panginoong Kristo. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, sa lugar na inyong ginagalawan ngayon, sa mga pamilya ninyo, nakikita ba si Jesus Christ sa buhay mo? Kung hindi nakikita si Jesus Christ sa buhay mo at ang nakikita, diablo, sa buhay mo, hindi mo makukonverte yan. Hindi ka blessing doon. Hindi ka blessing sa kanila. Panlito ka lang eh. Kung baga sa text, panggulo ka lang. Hindi mo ma-identify kung kanino ka. Hindi ka magpa-identify kung ikaw ay sa Diyos, kung ikaw ay kay Kristo, kung ikaw ay sa diablo. Palaging play safe ka. Hindi ganun. Ang unang mga alagad, kaya sila naging blessing, mga kapatid, people can see Christ. Nakikita ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay po nila. At ganun din naman dapat ngayon. Marami tayong mga tao na tinitingnan lang po tayo. Kapag ka nasagi ka, ano yung lalabas sa bibig mo? Nasagi ka, tinitingnan nyo, pinakikinggan yan. Pag nabahin ka, ano yung lalabas sa bibig mo? Pagka ikaw ay nagulangan ng konti, paano ka magre-react? Dapat makita ng mga tao si Jesus Christ sa buhay po natin. Tingnan po natin ang pangalawa. People can hear.
not only see, but hear the message of Christ. Can hear Christ in us. Christ's message in us and through us. Yun ang nangyari sa 19 eh. Nakalagay Ano ginawa ng mga disciples sa Cyprus, sa Phoenicia, Cyprus, and Antioch? Speaking the word. Dito, preaching the Lord Jesus Christ. Ginawa nila, nangaral sila ng salita ng ating pong Panginoon. Wala naman tayong problema dyan. Nakalagay naman sa Biblia yan eh. Paano nila, how will they hear, how will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. So, paano sila makakarinig kung wala nagpipreach? At paano ka magpipreach kung hindi ka tinawag at kung hindi ka sinuro ng ating Panginoon? Tayo po yung alam niyo, sa mundo, tayo po yung mouthpiece ni Lord. Mga propeta, tagapagsalita ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi sa Biblia, tayo, ambassador eh. Boom. Ang taas pala ng posisyon mo. Ambassador of Christ. Kilalanin mo nga yung katabi mo at tawagin mo nga, Mr. Ambassador, good evening. Sa mga babae, Mr. Ambassadress, good evening. Yung sarap pakinggan. Ambassador Jerry. Sarap pakinggan. Ambassador Rengor. Parang pangit Ambassador. Mas maganda yung Ambassador Benji. Ganda yun. Yun tayo. Kapag sinabi mong ambassador ka, wala kang sasabihin na para sa'yo. Kundi yung bansa at yung king o yung presidente na nire-represent mo. Yun lang ang babanggitin mo. Yun lang ang sasabihin mo. Yun ibig sabihin ng ambassador. Hindi ka nagsasalita para sa'yo. Nagsasalita ka on behalf of the country na nire-represent mo. At ganun tayo. Ganun ang bawat isa po sa atin. So ano dapat makita ng mga tao? Saan man tayo naroroon? Hindi ibig sabihin kasi dito delikado Delikado pag nagko-convert. Di ba, may pinag-pray tayong isang kapatiran. Siguro alam niyo na kung ano nangyari. Na pag-pray po natin, nakakulong ngayon. Dahil on that basis na nag-share o nag-witness. Pero, sa ibang paraan, pwede tayo mag-preach. Sa paanong paraan? Palagi tayo nagbibigay ng message of hope. Yan naman si Jesus Christ Si Jesus Christ ba, meron ba siyang binanggit na hopeless case na kayo? No. Palagi niyang binibigyan ng hope ang mga tao. Yun lang So, dapat sa bawat isa po sa atin, makita po natin kung ano yung mensahe na dadalhin mo sa mga tao at ito yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. People can hear the message of Christ in us. Dali mag-preach. Tingnan natin, isip ko, mantala ako nag-aaral, sabi ko, paano kaya naging effective itong mga disciples na ito? Simple lang. Alam niyo kung anong dahilan. Tingnan natin. But prove yourselves. Doers of the word. Doers of the word. Bakit sila naging effective? Bakit naging effective ang mga disciples? Naging tagagawa sila. Kung ano yung pinipreach nila, ginagawa nila. So hindi lang nakikita, hindi lang naririnig, nakikita sa kanila na ginagawa nila kung ano ang kanilang ipinapangaral. Hindi tagapakinig lang. Meron isang pastor na nagsabi, kapag daw ang mga Kristiyano na i-apply ang 10% lang ng alam nila tungkol sa Biblia, they can change the world upside down. Ang problema, marami tayong alam, pero hindi natin na-i-apply. Guilty rin ako dyan. Hindi ko naman sinasabi lahat ng nakalagay sa Biblia, na-i-apply na po natin. Sino sa inyo ang nakapag-apply na ng kapag ka sinampal sa kanan, ibibigay ang kaliwa? Sino sa inyo yun? Meron na ba? Pag kinuha ang panglabas, ibigay mo ang iyong underwear. Sino sa inyo ang nakatupad na noon? Wala, di ba? Wala pa naman nakakatupad. So that's the point. Ang punto po natin, iba yung naging ugali ng mga alagad. Na-identify sila. Kaya nga bala kong i-topic, nabanggit ko na sa inyo,
Ito mga susunod na mga lessons natin about the Sermon on the Mount. Yung kingdom living. The Beatitudes. Pero sabi ko sa misis ko kanina, parang iba yung revelation ni Lord. Parang gusto kong baguhin ang topic ng TGIS. Sa dami ng billboard na inilalagay ni Lord sa isip ko. Bala kong talakayin na yung Daniel's plan na ang tagal-tagal na 3 buwan na yata yung planong yun. Sabi ko, pwede rin. Kung paano naging iba si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego inside the Babylon. Iba yung naging lifestyle nila, iba yung kinain nila, iba yung kaibigan nila, iba yung Diyos nila, iba yung kanilang pananampalataya inside Babylon. Sabi ko, pwede. Pwede. Tayo. Yun ang ine-expect sa atin ng Diyos. Kahit saan tayo nandoon, iba ka. Iba ang ugali mo, iba pananampalataya mo, iba ang Diyos mo, iba ang lifestyle mo, iba ang standard mo. Dapat makita nila yun. Pag tinan nila, bakit? Saka mo sasabihin. Yun time na papaliwanag mo sa kanila ngayon yun. Yun yung time na papanggitin mo sa kanila ngayon. Kung ano ang iyong sinasampalatayanan. At ganun ang mga nangyari sa mga alagad. Tingnan po natin ang pangatlo. People can feel Christ's presence in us. Yung bang tipong pagdating mo, yung may dating ka, yung may arrive ka, pagka, kukwentuhan sila doon. Pagdating mo, parang nagbabago ang atmosphere. Yung may dating ka. Mayroong mga tao, wala nang dating, wala pang datong. Pero yung mga Kristiyano, pag Kristiyano ka, dapat iba ka iba. Pag dumarating ka they can feel the presence of Christ. Nakikita nila yung nakikita nila yung difference. Halimbawa, sample lang, wala tayong patatataman. Nagbibiruan sila. Mga berde, nagbibiruan sila. Hindi magaganda mga joke, mga chismis, mga kung ano-ano. Pero pagdating mo, hindi makikichismis. Ano nga nangyari? Buntis! Hindi ganun. Dapat makikita nila. Gano'n sila, bigla sila tatahimik. Andiyan na si ano. Dahil alam nila na iba yung style mo. Alam nila na papagalitan mo sila. Huwag naman ganyan. Alamin niyo kung ano ang katotohanan. Diba? Hindi siya buntis, bading yan. Paano magiging buntis? Paano magiging buntis yan? Bading yan. So, alamin niyo ang katotohanan. Hindi makikisakay tayo. Ang point natin, mga kapatid, ito. Yung presence ni Christ sa buhay natin, dapat maramdaman ng mga tao sa paligid. They can feel the presence of Christ. Dahil iba yung dating mo Iba yung ugali mo. Pangapat, people can taste Christ's goodness in us. Ito, medyo nahirapan ako dito Pero mas mahirap yung panlima. Ano yung titikman? Titikman? Paano yung titikman? Hanap ako sa concordance. Meron ko nakita, chapter 34, verse 8 ng Psalms. Pakibasa nga po natin. Yun O taste. So, tikman mo. O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Ibig sabihin, paano to? People can taste Christ. Pwede na lang matikman. Kung pwede mo matikman ang Diyos, yung si Kristo, pwede din nilang matikman. Ano ibig sabihin ng pwedeng matikman? Tininan ko yung ilang komentary. Ibig sabihin nito, di ba, kapag pagkain, paano mo nalalamang masarap yan? Titingnan mo lang? Titingnan mo lang ba? Halimbawa, crispy pata. Paano malalaman masarap yun? Siyempre, kinakailangan kumuha ka ng palakol, ng itak, o ng kutsilyo, pagkatapos iwain mo, isawsaw mo sa toyo na may bawang, na may sili, at pagkatapos kakainin mo, di mo malalaman yun, na masarap yung crispy pata. Ang masarap pala crispy pata. So, ibig sabihin nun,
Ibig sabihin nun, you must experience. Maranasan mo. Hindi lang makita, maranasan. Yun ang ibig sabihin ng taste. Ano sabi dito? O taste and see. Make a trial, an inward experimental trial of the goodness of God. You cannot see except by tasting for yourself. But if you taste, you shall see. For this, like Jonathan's honey, enlightens the eyes, that the Lord is good. You can only know this really and personally by experience. So, yung sabihin, sila din, matitikman nila sa pamamagitan ng kanilang personal na karanasan. Dahil nakita sa iyo eh. Nakita sa iyo. Ba't iba buhay mo? Ba't lagi kang masaya? Kahit may problema ka. Na-experience mo eh. So, may experience din nila the goodness of God sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ng witness mo, sa pamamagitan ng patotoo natin. Ibig sabihin, kaya blessing tayo eh. Otherwise, ma-experience nila, makikita nila, iba't ibang uri ng pananampalataya, iba't ibang uri ng payo, iba't ibang uri na mga discouragement lang. Pero yung presensya ng mga Kristiyano, nandun palagi yung hope. Nandun palagi yung goodness ni Lord. Nandun palagi yung love ni Lord. Nandun palagi yung forgiveness ng ating Panginoong Jesucristo. May experience nila yun sa pamamagitan natin dahil na-experience din natin. Yung panlima, nahirapan ako. Pero sabi ko, sa sarili ko, makaka-identify kami rito eh. Dahil tungkol to sa amoy. Tungkol sa amoy. People can smell Christ's fragrance in us. Normally, kapag mabaho, mabantot, ayaw mo eh. So, sabi ko, nagbalik yung isip ko, ano ba ang commercial nung sa Tide, may commercial sa Tide noon, malalaman mong malinis kapag ka mabango. Pagka mabantot, parang ano eh, parang madumi. So, marami sa atin ang ayaw ng mabaho. Pero paano naman ang durian? Tulad ko, ako lang kumakain ng durian sa sa bahay namin. Paglabas ko ng gano'n ng durian sa aalisan na silang lahat. Ako naman, nangangatay ko sa harapan nila. At didigay pa ako sa harapan nila. Ayaw na. Sabi ko, bango-bango nito eh. Sa akin mabango eh. So sabi ko, tingin ko hindi yun ang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin ng fragrance? Pinag-aralan ko. Ito, lumabas sa pag-aaral ko. Tingnan nyo But thanks be to God, who always leads us into triumph in Christ and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. For we Christians are fragrance of Christ. Naaamoy ka ng tao. Naaamoy ng tao si Jesus Christ sa'yo. So, paano paraan? Ang reference dito, mga kapatid, balik sa Old Testament. Sa Old Testament, alam niyo yung incense? Di ba, pagka yung sacerdote, may susunugin silang incense? Alam niyo kung ano amoy ng incense? Sa atin, mabaho. Di ba? Parang pansuob yun sa atin eh. Pero sa kanila, iba. Tingnan ninyo. And the Lord said to Moses, take sweet spices, stacte, sweet spices with pure with pure frankincense, equal amount of each, and make of them an incense. So hindi ano yun, hindi lang isang ano yun eh. Marami yan. Maraming mga sweet spices yan. Ano siya? Perfume. Pabango. After the perfumer's art, seasoned with salt and mixed with pure and sacred, you shall beat some of it in very small and put some of it before the testimony in the tent meeting. Papahid yan There where I will meet you with you, it shall be to you most holy. And the incense which you shall make according to its composition, you shall not make for yourself. It shall be to you holy to the Lord. So, yun ang ibig sabihin nito, incense. Yung inire-refer ng fragrance. Ganito yan. Pwede bang gamitin ng sacerdote pabango yung incense? Ilalagay dito,
Lalagay na ganyan, hindi pwedeng gamitin pabango. Particularly, kasi sacred yun eh. Sacred yun. Ito lang ang, kung saan ilalagay, kung saan ipapahid. Pero ito, maganda. Tingnan niyo. The effects of the fragrance. Ang effect ng fragrance, while this fragrance is peculiar, ibig sabihin, dun lang sa particular, sa tent lang yon. Dun lang pwedeng gamitin yon. Sacred yun eh. Hindi pwedeng gamitin kung saan yan. To the sanctuary, peculiar to the sanctuary. And in the Old Testament was confined to that place alone. The pervading effect of it should be known in every place where the Lord's servants go. It is more than a mere accompaniment of their ministry. It is an essential factor in it. The fragrance is attractive. It makes men yearn to possess the secret of the scent of heaven. So, bagamat peculiar siya sa isang lugar lang, ginamit, hindi pwedeng gamitin, pero ito maganda. Nakuhungaban yung na-absorb niya yung fragrance, at kahit saan pumunta ngayon yung saserdote, nangangamoy. Ang bango niya. Ang bango niya. Hindi niya ginamit na pabango yun, pero humungab sa kanya. Ano siya eh? Tawag nga sa amin, nahungaban eh. Nahawaan siya ng pabango. Hindi ba napapansin? Kapag ka mabaho, kumakapit sa balat. Ito tinatawag natin, kumakapit sa balat. Yung bang naiiwan sa lip, paglabas mo gano'n sa lip. Pagpasok mo, hindi ka na makalabas. Sumara ka agad yung lip. Talaga maamoy mo yun eh. Ay, yun eh. Kumapit sa lip. Pagkatapos kumakapit din sa'yo yan. Di mo na, penetrate sa'yo. Paglabas mo ngayon, yun na rin naamoy mo. Pagka nakita ka ng mga baho mo, hindi ka talaga naglagay ng pampabaho. Naanuhan ka lang, nahungabang ka lang. So isa pabango, ganun din. Ito yung sinasabi na, we are God's fragrance. Pabango tayo ng Diyos. Na kahit saan ka nandoon, ma-identify ka na Kristiyano ka. At yung amoy mo, sweet. Susundan at susundan. Di ba, ganyan tayo? Saan yung mabango? Hinahanap natin kung saan yung mabango. Hahanapin ka. Pag namamabantot ka, lalayo-layuan ka. Iba yung mabango, hahanap-hanapin ka ng tao. We are God's blessing into the world. Hindi lang yung mga natural resources. Bakit tayo blessing? Sapagkat people can see Christ in us, hear Christ's message in us, feel the presence of Christ in us, taste Christ's goodness in us, and smell Christ's fragrance in us. Tayo'y muko, tayo po'y manalangin. Panginoon, wag po muna kaming kukunin. Gusto pa namin maging pagpapala sa mundo. O Diyos, pahabain mo ang aming pong buhay. Kung kalooban mo, Panginoon, na manatili kami sa lugar na ito, alam po namin meron kang purpose. Hindi lamang para mabayaran po namin ang mga matrikula ng aming pong mga anak, kundi para maging blessing kami sa lugar na ito. I-accomplish mo ang iyong purpose. Nawa, Panginoon, makita, marinig, matikman, maramdaman ng mga tao, maamoy ng mga tao ang aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan namin, O Diyos. Ito yung palagi namin ma-realize. Huwag naming mamalitin ang aming mga sarili. Palagi naming madama at ma-realize sa buhay namin, kami po ay blessing mo sa mundo. Maraming salamat sa aral na iniwan mo sa amin sa gabi pong ito. Sa pangalan po ng aming mananakop na si Jesus, ito po ang aming idinadalangin. Amen. God bless us all, mga kapatid.